Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Hindi raw mahalaga para kay Vice President Sara Duterte ang anumang hidwaan sa pagitan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan matapos bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands. Kasabay ng kanyang 47th birthday, binisita ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaditing sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Dumalo rin si VP Sara sa isang rally ng Filipino community na nananawagang pabalikin na sa bansa ang dating Pangulo. Hindi naman daw prioridad ni Vice President Sara Duterte na makipag-ayos kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng bise, mas kailangang tutukan ang mga problemang kinaharap ng bansa kaysa sa hidwaan nila ng Pangulo. Nauna nang sinabi ng kampo ng mga Duterte na kailangang maibalik muna sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaayos ulit ang unity team. That is the sentiment of the millions of Filipinos, not in the Philippines but worldwide, no? That is their sentiment. But my stand is, whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other is not really important. What is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. Iginiit ni Vice President Sara Duterte ang higit na mahalagang responsibilidad para sa kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Ito ay sa halip na magbigay siya ng tuwirang tugon tungkol sa planong pakikipagkasundo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pamilya. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Ay. No comment muna, ha? Oo, sige. But you're based here. Opo, ako po yung dala ng TV5. Okay. Ito po kayo po yung legal team. Hindi alam. Hindi. VP, I'm here as Hello po, family magandang member. umaga po. Okay, sige. Thank you. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito, sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC detention. Balik bansa na si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang biyahe sa The Hague, the Netherlands, noong ika-12 ng Marso taong 2025. Ang nasabing biyahe ng pangalawang Pangulo ay may kaugnayan sa usaping kinakaharap ng kanyang amang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa kanyang tanggapan, inaasahan magbibigay ng pahayag ang Vice Presidente sa mga susunod na araw ukol sa iba't ibang issue. Promise na naman yan sa mga tao na alam mo para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso na tayo. Sabi ni Sara, nagsalita siya doon sa rally sa The Hague. Tinanong siya doon, ano daw bang masasabi niya doon sa ino-offer na reconciliation ni PBBM. Sang-ayon daw ba siya dito?
Ang sagot ni Sara parang parang napaka-professional, napaka-pino na vice president ng bansa. Ang sabi niya, bakit daw masyadong binibigyan ng importansya yung issue nila ng Marcos at Duterte? Hindi raw yan ang importante. Dapat daw unahin ang taong bayan. Yan ang sabi ni Sara. Dapat daw unahin ang taong bayan dahil daw ang daming issue. Problema ng bayan, mataas na presyo ng mga bilhin, walang hanap buhay. Yun daw dapat ang inuuna. Hindi daw yung away niya o ng Duterte sa Marcos. Kaya hindi raw sa kanya yung tungkol sa offer ni PBBM ng reconciliation. Anyway, naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Sara? Kung totoo yan sinasabi ni Sara, bakit halos wala na siyang nagagawa bilang Vice President? Lahat na lang halos ng oras niya tungkol sa pabalik-balik na siya sa Dahig, sa the Netherlands. Siyempre, kailangan niyang bisitahin ng ama niya. Pero hindi na simpleng bisita eh. Pabalik-balik na siya, halos ilang beses na siyang balik ng Dahig, the Netherlands. Tumatagal siya ng kung ilang araw. Pagbalik niya ng Pilipinas, yun pa din ang inaatupag niya. Kaya paano niya masasabi yan na at kapag naggano naman siya, maraming pagtitipon, ang topic niya pa rin, batiko sa administrasyon, batiko sa kay PBBM. Paano niya ngayon sasabihin na para sa kanya, hindi importante sa kanya at sa kanilang pamilya ang tungkol sa away nila sa Marcos? Na dapat daw ang unahin ay dapat daw ang unahin yung kailangan ng taong bayan. Tama yun. Pero ang problema, hindi naman ganun ang ginagawa ni Sara. Kahit naman siya, ang ginagawa niya, grabe ang oras na kinukonsumo niya, hindi naman tungkol sa gawain niya bilang Vice President, hindi naman pagtulong sa bansa, hindi naman pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, kundi politika. Halos ang oras niya nauubos na dyan sa Dahig, the Netherlands. At pag nandito naman siya sa Pilipinas, yun pa rin ang pinagkakabalahan niya. Kaya sino namang maniniwala sa kanya? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.